Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayong araw ay ating pinagdiriwang kapistahan ni Apostol San Simon at San Judas. Patuloy natin hilingin ang kanilang mga panalangin upang tayo na mga makabagong apostol ng simbahan ay patuloy na maging masigasig at gayon din patuloy na magtiwala sa habag at pagmamahal ng Diyos. Sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng Banal na Misa, upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kahitahasan. Luwalhati sa Diyos sa kahitahasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarang, sinasamba ka namin sa dakilang kalwalhatihan. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, iyong ipinagkaloob na aming sambahin ang ngalan mo, bunga ng pangangaral ng mga apostol. Tugunin mo ang pagdalangin ni San Simon at San Judas para umunlad lagi ang sambayanan sa pagkakaroon ng mga bagong kaanib na sumasampalataya sa iyo sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, hindi kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay. At wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamagdong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad. Pumili siya ng 12 sa kanila at tinawag niya ang mga apostol. Si Simon na pinangalan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago ni anak ni Alfeo, si Simon na makabayan, si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksil. Ang mabuting balita. Bumaba si Jesus kasama nila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem
at sa mga bayan sa baybayin ng dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa Kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga kapatid, sa mabuting balita na ating napakinggan, ay ating natunghayan ang paghirang ni Jesus mula sa kanyang mga alagad o sumusunod sa kanya at mga tinuturuan ng 12 na tatawagin niyang apostol. Yung pagiging disciple o alagad ay nangulugang sila'y mga tinuturuan pa. Sumusunod, at tapos sila'y sumusunod, sila ay tinuturuan at natututo. Samantala yung pagiging apostol, sila yung mga sinusugo sa misyon na pagkakataong ito. At kung mapapasin po ninyo, dun sa 12 pangalan, merong 3 na magkakapangalan. Merong 3 na magkakapangalan o 3. Una, si Simon na tinatawag na Pedro at yung isa ay si Simon na makabayan. Yung pangalawa ay si Santiago na kapatid ni Juan at si Santiago na anak ni Alfeo. At yung pangatlo po ay si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote. So 3 sa mga 12 apostol na yan o 6 ang mga magkakapangalan. Simon, Santiago at Juan. At kung mapapansin din po ninyo, sa listahan ng mga apostol, ang pinakauli si Judas Iscariote, kasi nga hindi naman siya naging santo. Pero yung number 10 and number 11, sino? Si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Alfeo. 2 apostol na masyadong, sabi natin hindi nakilala masyado, na limitado ang tala ng banal na kasulatan tungkol sa kanila. Katunayan, si Simon ay dito lamang sa pagkahirang na pangalanan, pero sa gawa ng mga apostol ay hindi natin mapapakinggan o matutunghayan kung saan siya nagpunta at kung ano ang kanyang ginawa. Samantala si Judas, kapag sinabi nating Judas, sino kagad ang papasok sa ating isipan? Si Iscariote. Hindi ba? Yung nagtaksil, yung nagkanulo sa ating Panginoon. Kaya nga minsan, kapag tayo ay naiinis isang tao, galis isang tao, ang tawag natin sa kanya ay, Judas ka talaga. Hindi ho ba? Pagkagalit tayo, Judas ka. Kaya sa tala rin ng simbahan, halos yung mga apostol, may kanya-kanyang araw ng kapistahan. Pero itong 2, o yung 4 dito ay magkasama. Sino po yun? May 3, 3 ng Mayo, sino pinagdiriwang nating kapistahan? Kanino? Kina Santiago at Felipe. Santiago na anak ni Alfeo at si San Felipe. At yung araw ating magkasabay na pinagdiriwang, sina San Simon at gayon din si Judas Tadeo. Kung bakit sila magkasabay, itong 2 ito, dahil sa tradisyon ng simbahan, ay nagkasama sila sa Iran. At doon ay nangaral na mabuting balita
At doon din nila tinamo ang putong ng korona ng pagiging martir. Maliban po kay San Juan Evangelista, ang lahat ng mga apostol ay namatay at kinilala bilang mga martir ng simbahan na nag-alay ng buhay nung sila'y usigin para sa ating Panginoon. Ngayon, si Simon, ang tawag sa kanya makabayan. Pero medyo may pagka-negative kasi yung makabayan, yung the Zealot Party. Yung Zealot Party, nung panahon ng Panginoon ay grupo ng mga Hudyo na gusto pong ma-overpower ang impero ng Roma. Hindi ko masasabi kung sila ba'y rebelde, pero yun ang kanilang layunin, yung mapatalsik, mapaalis ang impero ng Roma sa bayan ng Israel. Pero meron mas maganda na kay San Simon, yung Simon the Zealous or the Zealot. Pag sinabi natin Zealous, masigasig ang taong ito. Kaya si Simon na makabayan ay naging masigasig sa kanyang pangangaral na mabuting balita, sa pangangaral tungkol sa ating Panginoon, at marami rin siyang nahikayat na sumampalataya sa ating Panginoon. Naging masigasig siya sa gitna ng banta ng panganib, naging masigasig siya sa gitna ng hirap na mararanasan niya at naranasan sa pangangaral ng mabuting balita. Samantalang itong si Judas, yun nga, sabi ko kanina, pag sinabing Judas, ang papasok agad sa ating isipan ay si Iscariote. Pero sa tradisyon ng simbahan, ganun din, naging martir at naging patron ng mga imposibleng kaso. Pero bakit? Kasi tayo, di ba mga tao, kapag tayo ay magdarasal at hingin ng panalangin ng mga santo, siyempre, tadasalan kagad natin yung mga kilala natin. Unahin na natin yung mga apostol, kay San Pedro, kay Santiago, kay San Juan, kay San Andres, o kaya yung mga santo na sumunod na sa yapak ng Panginoon. Katulad ng mga nasa likod natin, nasa altar natin, pati sa mga santo at santa, maaaring sa kanila tayo nagdarasal. Pero baka pag sinabi natin, tara, magdasal tayo kay Judas. Paano tayo magdarasal kay Judas? Di ba'y nagtaksil iyan? Kaya kung bakit po naging patron ng mga impossible cases, si Judas Tadeo, ay dahil yung parabagang siya yung last resort natin. Siya yung huling dinadasalan kapag meron tayong biyaya na kinakailangan. Yung ba parang tahimik tayo mga ibang santo at tayo dinggin ang ating mga panalangin. Sa kahuli-hulihan, kanina lang lalapit. Siguro subukan na lang natin kay San Judas. Subukan na lamang natin kay San Judas. At maraming mga panalangin ang tinugon sa pamamagitan ng panalangin ni San Judas Tadeo. Tataka lang ako, dito sa ating bansa, sa National Shrine of St. Jude, nandun lahat yung mga kumukuha ng exam. Di ba? Lahat ng makukuha ng bar exam, board exam, basta lahat ng mga exam na after mo nang graduate, halos doon mo lahat matatagpuan. Sa National Shrine of St. Sabi ko, talaga bang imposible makapasa sa mga exam na ito at dito sila lahat nagpupunta. Well, anyway, so yun ang dahilan kung bakit si St. Jude ay naging patron ng mga impossible cases. Kasi parang siya yung kahuli-hulihan. Huwag naman sanang pilit pa. Kasi nga, dahil nga kapangalan niya yung nagtaksil, kaya parang baka ibang Judas sa madasalan ko kapag nagdasal ako kay
kay Judas. Baka yung isang Judas ang madasalan ko at hindi si hindi si San Judas ng Tadeo. Ngayon, sa Ebanghelyo, pinangalanan ni Jesus ang 12 apostol. Iba-ibang kanilang background. Karamihan sa kanilang mga isda, may isang publikano, may isang makabayan. Maring magtataka tayo, bakit sila? Siguro yung mga Hudyo, nung panahon ngayon, nagtataka, bakit ang mga ito ang hinirang ng guro para maging apostol? Well, sabihin natin na merong sariling dahilan ang Diyos. Merong sariling dahilan ang Diyos. At maring ang dahilan ngayon, tanging ang Diyos lamang ang nakakakita, nakakaalam. Maring ang pagtingin nating mga tao sa panlabas, pero pagtumingin ng Diyos, kung ano yung nasa kalooban, kung ano yung nasa puso. Hindi man natin masasabi na perfecto itong mga apostol na ito. Kaya iba may makasalanan. Pero siguro nung tignan ni Jesus sa kanilang kalooban, kanilang puso, ay nakita dito ng Panginoon na pwede. Pwede siya. Pwede sila. Dahil bukas sila sa paghubog. Bukas sila sa pagsunod. Bukas sila para sa akin. Maring di natin maunawaan, pero ang Diyos may sariling dahilan. Kaya ang mahalaga, mga kapatid, na sa anumang desisyon na gagawin natin, pagdarasal po tayo. Kasi sabi sa Ebanghelyo, magdamag noong nanalangin ng Panginoon. At pagkatapos noon, saka siya umirang ng 12. Sa anumang desisyon na gagawin natin, mahalaga na magdasal. Kasi maring minsan, kung meron na tayong nabuong desisyon sa ating sarili, halimbawa sa isang gagawin, mahalaga na sabihin natin kumonsulta, humingi tayo ng gabay sa ating Panginoon. Upang sa gayon ay yung desisyon natin gagawin ay hindi lang natin ginawa para sa sarili natin, kundi ginawa natin kasama ang Diyos. Kasama ang Diyos. Pangalawa, pagpasalamat tayo sa mga apostol na ito. Hindi na siguro naalaman yung naging extent ng kanilang misyon. Kasi nga lahat sila yung 10 sa kanila namatay bilang martir. Si San Juan Evangelista namatay sa katandaan. Marahil hindi nila nakita yung extent ng kanilang naging misyon, yung tagumpay. Pero sa pamamagitan ng mga apostol na ito, lumaganap ang mabuting balita ng Panginoon sa iba't ibang panig at sulok ng daigdig. Hanggang sa ito'y makarating din sa ating kapuluan, may 500 taon na ang nakalilipas. Sila yung naging pundasyon ng ating pananampalataya. The apostolic faith, the apostolic witness ng mga taong ito upang maipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Amen.
bilang mga bahagi ng isang gusali ng pundasyon ng mga apostol at mga propeta. Ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama at Habag. Ama ng Habag, ating itutugon. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Ang Simbahang Katoliko naway magpatuloy sa paglago sa pamamagitan ng pangangaral at mga halimbawa ng aming pinuno sa pananampalataya at mga misyonero. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Tayo naway magkaroon ng sigla at sigasig ni Simon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. At tinawang tularan ang pagmamalasakit at kababaang loob ni San Judas Tadeo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga may sakit, naway pagkalooban ng Panginoon ng kagalingan at bigyang lakas ang mga nawawala ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga yumao, naway walang hanggang magtamasa ng kaganapan ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos na matagal nilang pinananabikan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang intensyon pasasalamat ng ating mga tagapagtangkilik sa karangalan ni San Simon Makabayan at San Judas Tadeo, Tina Picacio Balatpat, Carmen Mangahas, Weng Sakdalan at Atty. Crystal Mangahas Xavier. Gidi ng pasasalamat din ng pamilya Bardos, Ricardo Gutierrez at pamilya, Lawrence Gabriel Arellano, Jinky Ann at Rolando Saga. Para sa natatayang kahilingan ni Romualdo Mangahas Jr. at Loren family. Para sa nagdiriwan ng kanilang karawan na sina Remedios de la Cruz, Ana Galang, Rosemary Cafe, Rino Castro at Lita Amido. Patuloy nating dalangin ang pagbuti ng kalusugan kagalingan ni na Angelica Joyce Lisangan, Apolinario Catalig, Ligaya Catalig, Virginia Franco, Tony Cruz, Isaiah Gabriel de Guzman, Amelia Madraso at Maria Isabel Gutierrez. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Hedina, Honorio, Isayas, Uno Mario, Edilberto Sr., Leticia, Natalia, Reynaldo, Antonia, Gregorio, Teodora, Marian, at ang lahat ng mga yumao na ating inaalaala sa ating pagdinobenaryo sa kaluluwa sa purgatorio. Ating idulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Ama naming maawain sa aming pananalangin para sa iba, nawa ay makabahagi kami sa apostolikong paglilingkod ng mga tinawag at pinili. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming nagpaparangal sa walang maloy na kadakilaan ni Apostol San Simon at San Judas, ay nakikiusap na tanggapin mo ang aming mga alay at takayin mo kami sa pagdiriwang na marapat sa paghahain ito sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligid katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpaywatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sang ladang Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay inihain bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating.
hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat tutumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasaro sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, San Simon at San Judas, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubiling mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo.
kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tuhan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at pagbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
order na iniwan dyan sa likha. Okay. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, ipinakikiusap namin ngayong puspos ng Espiritu Santo na pakundangan sa kagalang-galang na pagpapakasakit ng mga apostol na San Simon at San Judas, kami naway panatilin na aming ginaganap sa buklod ng iyong pag-ibig sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ngayon po ay isasagawa natin ng paghahandog ng mga simbolo na nakaugnay kay San Judas Tadeo sa kanyang pagkakadakila. Para sa dilang apoy, ang mag-aalay ng dilang apoy sa ulo ni San Judas Tadeo ay si Tina Piscasio Balatbat. Ang dilang apoy na siyang sumasagisag sa ikatlong persona, ang banal na Espiritu Santo, na siyang pumanaog noong Pentecostes sa mga apostol upang tanggapin ang dakilang kapangyarihan ng Diyos. Isa, si San Judas Tadeo, na pinagkalooban nito upang maging misyonerong sugo na sumasaksi kay Kristo. Kagaya ng sinabi ni Jesus, kung paanong sinugo ako ng Ama, ngayon din naman, sinusugo ko kayo. Ang sipi ng sulat ni San Judas Tadeo, ang mag-aalay nito ay si Carmen Mangahas. Kabilang sa mga sinulat sa Bagong Tipan na inspirasyon ng banal na Espiritu upang mapangalagaan at gabayan ang ating pananampalataya ay isang sulat na iniugnay kay Judas, ang lingkod ni Hesukristo at kapatid ni Santiago. Sa Biblia, ang sulat na ito ay matatagpuan bago ang panghuling sulat, ang pahayag. Ito ay napakaikli. Naglalaman lamang ito ng isang kabanata na may 25 taludtod. Sa halip na isang sulat, ito ay isang payo upang manatiling matatag sa pananampalataya kay Kristo. Ang kahoy na ipinahambalos kay San Judas Tadeo, ang mag-aalay nito kay San Judas Tadeo ay si Weng Sakadlan. Sa gisag ng kanyang pagkamartir, ang kahoy na ito ay siyang ginamit upang siya'y mamatay noong siya ay nangangaral sa bansang Persia. Sa huling paglalakbay, siya ay dinala at binugbog ng mga grupo ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Siya ay namatay sa pamamagitan ng paghambalos gamit ang kahoy at palakol na siyang pumugot sa kanyang ulo. Medalyon na may mukha ni Kristo ang magsasabit nito sa ating San Judas Tadeo ay si Attorney Crystal Mangahas Javier. Karaniwang nakikita ang larawan ni San Judas Tadeo na nasa dibdib, ang isang medalyon na may mukha ni Jesus. Sinasagitan nito ang pagiging tapat na kaibigan at pinsan ni Kristo. Pinapakita din niya na sa kanyang pagmimisyon hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay at hanggang sa ngayon ay ipinakikilala niya si Kristo na siyang Panginoon nating lahat.
Still all my song shall be nearer, my God, to thee. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee. Though like the wanderer, the sun gone down. Ngayon po'y ating gaganapin ang benediction. O salutari Sostia. Panginoon ko, Diyos ko, ako'y naniniwalang ikaw ay tunay na naririyan sa Santisimo Sakramento sa altar. Ang puso ko ay nagpupuri at sumasamba sa iyo ng buong kapakumbabaan. O anong ligaya ang makapagkaisa kay Kristo, ang makaniin siya ng walang pag-aalinlangan at pagbabantulod. Itulot mo nawa na ako abang nagpupuri sa iyo, na siya namang lubhang dakila sa ibabaw ng lupa, ay magpagindapat at sambahin ka ng walang hanggan sa kalangitan. Amen. Para sa intensyon ng Santo Papa, para sa intensyon ng mga obispo at kaparian, para sa intensyon ng sambayanan ng parokya ng San Juan Bautista, para sa personal at natatanging kahilingan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Pamisa ang mga sala para patawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman na yung anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Para na sa unang-una ngayon at magpakailanman. Amen. San Simon at San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. Tantong che lausedio bilasio saluso nor virtus coque sit et benedictio procidenti abutro che comparsi laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo presitisti eis, omne delectamentum esse habentem, oremus. Deus qui nobis sacramento mirabili, passiones sue memoriam reliquisti, tribue quae sumus, ita nos corporis et sanguis la sacra mysteria venerari, ut redemptione sui fructum, in nobis et sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Puri. Puri ng Diyos, puri ng Kanyang santong ngalan, puri sa Jesucristo, Diyos sa totoo at tao namang totoo. Puri ng ngalan ni Jesus, puri ng Kanyang kamahal-mahalang puso, puri ng Kanyang sa pakabanal-banalang dugo, puri sa Santisimo Sakramento sa altar, puri ng Espiritu Santo mga aliw, purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima, puri ng kalisinisang paglilihim sa Kanya, puri ng malalahating pagkakat kay Maria, kadalawat katawan, puri ng ngalan ni Maria Pirenatina, puri si San Jose ang kanyang kalisinisang esposo, puri ng Diyos sa kanyang mga anghel at sa kanyang mga banal. Amen.
Nalangin para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Alalahanin mo, Panginoon, ang iyong mga nilalang na tinubos na iyong kamahalagang dugo. Jesus, Maria at Jose, sa iyong dumadalangin kami. Upang mapaginhawa mo, ninyo nabibilang ko sa purgatorio at tinubos ng kamahalagang dugo ng iyong anak. Ibigay mo sa kanila, Panginoong Jesus, na ang walang hanggang kapahingahan upang lumiwanag sa kanila ang walang hanggang kaliwanagan. Mapahinga nawa sila sa kapayapaan, siya nawa. O Panginoon na nagagawad ng kapatawaran at nagnanais ng kaligtasan ng mga tao, hiningi namin sa iyo, Panginoong Jesus, ang iyong awa upang lahat naming kamag-anak, kaibigan, mga gumagawa na magaling sa amin, na pumanaw na dito sa mundo, sa punan lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, sa pamamagitan kabanal ng Birheng Maria, at ang lahat ng mga santo ay pahintulutan mo silang pumasok sa kaluhatian ng buhay na walang hanggan. Sumalangit nawang kaluluwa ng ating mga yamang mahal sa buhay, paglawan mo sila, Panginoon, ng kapayapaang walang hanggan, at liwanagan sila ng ilaw na walang hanggan. Tapusan. Requiem aeternam dona eius Domine, Et lux perpetua. Nearer, my God, to thee, nearer to thee, e'en though it be a cross that raiseth me, still